Nandito ako sa Quezon City ngayon, then papakita ko sa inyo yung gagawin ko dito sa bahay ng aking client. So papasilip ko sa inyo yan. Medyo malaki din itong package na to guys. Then papasilip ko nga sa inyo even mga ornaments para at magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga gagawin natin dito. Ayan, meron siyang mga decorate last year. Lahat yan, babaklasin na natin. And ayan na-retouch na namin yung Christmas tree. Then dito ipapakita ko sa inyo yung mga lalagyan. Naikabit na nila ate yung mga garland para dyan sa stairs. Retouch na lang yan. Hanggang dun sa dulo, meron yan. Hanggang sa paikot dito. And ito na yung Christmas tree nga sabi ko sa inyo. 8 feet yan. Then papakita ko sa inyo yung mga ornaments na ilalagay natin dito. Especially mga Christmas light. Ito naman yung mga natin, mga ribbons. Gagamit tayo ng blue and silvers, gold and red. I-mix and match ko na lang yan. Sobrang dami nito. Enough na to para makabuo dun sa Christmas tree at sa mga garland. Konting linis lang din yan para magmukhang bago yan. Ang gaganda niyan. Tara na, magde-decorate na tayo. Eto na nga, bago pa man kami dumating dito sa bahay ng aking kliyente, ang mga garland at Christmas tree ay nakakabit na. Mabilis na lang na ikabit ang mga Christmas light. Dahil ang mga ito ay nakaayos na per color, gumamit pala ako dito ng clear white dahil ang magiging team natin dito ay yung light blue and silver at sasama natin ng minimalist na kulay white. At dahil nag-hired na rin sila ma'am ng designer nung mga nakaraang taon, ito na yung mga existing ornaments na ikakabit natin. Gumamit lang ako dito ng mga ribbons para sa toppings para matakpan yung mga long stem na gagamitin natin dito katulad ng mga spray leaves, mga pillars. Ito yung pinakamainam na paraan para maging proportion or balance yung pinaka-top dito sa katawan ng Christmas tree. At sabi ko nga para makover na rin lahat ng ang necessary na possible lumabas dyan kapag kinabit na natin yung mga ornament. Ginawa ko na lang ng simple at pinakamabilis na paraan para makagawa ko ng ribbon para mapakita ko sa inyo kahit ito lang basic na to at ito lang yung pwede kong maipakita sa inyo dahil ito lang yung method na gagawin ko dito para malagyan nga natin itong toppings ng Christmas tree. Marami ang nagre-request doon sa mga previous video natin na kung pwede daw gumawa ako ng tutorial ng mga ribbon and mapapanood nyo yan sa mga susunod nating video, pero for now sabi ko nga ito lang muna yung ma-share ko sa inyo. Madaming method ang pwede nating gawin sa pagde-decorate sa Christmas tree, sa mga garland at sa iba pang arrangement na pang Christmas. Gawa ko ng tutorial para sa inyo. Abangan nyo yan sa mga susunod nating mga videos. At kung isa ka sa nag-aabang ng tutorial videos ko kung paano gumawa ng ribbon, mainam na nakapalo ka na sa ating social media account at mamaya kung sa tingin mo naging helpful at magustuhan mo ang video na to, paki-consider, pahitan like at i-share mo na rin sa mga friends mo. At matapos ko ngang maikabit lahat ng ribbon dito sa tuktok ng Christmas tree, ikinabit ko na ang mga long stem spray dito sa top. Mainam na kapag gagawa kayo ng ganyang design at prepare nyo na maglagay ng mga spray or mga leaves dyan, kailangan long stem ang ikabit nyo para maiwasan ng paglaglag at nang hindi ma-out of balance lahat ng ornaments na ikakabit natin dito. Ikinabit ko na rin lahat ng ribbon dito sa ibabang bahagi ng Christmas tree. Kung gagamit kayo ng gantong klase ng ribbon, pagpipili kayo sa inyong mga supplier, kailangan may mga wire to sa panabi para mas mabilis kayo makagawa ng ribbon at mas mabilis kayo makapag-loop katulad ng ginagawa natin dito. At kung ikaw naman ay medyo nahihirapang gumawa ng ribbon, pwede kayong gumamit ng tali. Pero dahil nakasanayan ko na yung gantong paggawa ng ribbon, ang ginagawa ko, dinedirect ako na to sa mga branches ng Christmas tree para medyo makalesen tayo sa oras sa paggagawa natin ng ribbon. At sa mga nagtatanong kung ilang meters daw ba yung gantong klase ng ribbon, majority sa mga client ko gantong klase at ganto na yung texture na ginagamit ko, ito ay 10 meters na nabibili ko lang din sa aking supplier sa Tutuban Mall. Kaya kapag bibili ka niyan, ayan, mainam na i-double check mo lang din yung pinakaloob na bahagi para na rin makasiguradong mahaba at makapal ang mabibili nyong mga ribbon. Nang matapos ko ngang ikabit lahat ng mga ribbons, iniligay ko na rin lahat ng mga klase ng spray at mga leaves, pati na rin itong topiary effect na ornaments na nakita ko lang din dito sa mga bundle ng mga ornaments ng aking kliyente. Pagkatapos ko ngang mailagay ang lahat ng ito, sinimulan ko na rin isabit yung mga balls at gumamit lang din ako dito ng white snowflakes para mag-contrast dun sa iba pa nating mga ornament. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, medyo malaking package to, kaya naisipan ko na lang din si ma'am na gawaan ng pang center table na parang swag type lang din yung design at gumamit lang din ako dito ng mga ribbons at kumpletong element tulad ng ribbon, spray, leaves, balls, poinsettia at iba pang ornaments na in-attach natin dito sa ating arrangement. At ito na ang outcome sa ginawa nating swag type arrangement para sa center table ng aking kliyente.
At pagkatapos kong gawin ang Christmas tree at yung ating arrangement para sa center table, umakyat na ako dito at sinimulan ko na nga ang paglalagay ng Christmas light dito at ginilagay ko na rin yung sinamay na ribbon para makapuno din. Dahil isa rin ito sa marami na pwede nating ikabit sa ating mga arrangement. Nakakatuwa lang na sa bawat client na aking nahahawakan, pagde-decorate ay talaga namang iba't iba yung mga ornaments na na-encounter ko at talagang na-challenge din ako kung paano ito i-apply sa aking mga decoration na ginagawa. At sa totoo lang, may mga pagkakataon na nararamdaman ko pa rin yung mga tense kapag nagde-decorate ako, lalong-lalo na kapag ang mga ornaments or yung mga gagamitin ay wala akong idea. Unlike kapag ako ang bumibili at nagko-quotation sa aking mga kliyente, alam ko na kung paano tatrabahuin. Pero pagka ganito na inheard lang ako at may mga existing decoration, wala akong idea, dito ko na-feel na sobrang kaba kasi hindi ko alam kung paano i-apply ang lahat. At ipeplex ko na rin ang mga magagandang ate na nag-assist sa akin dito buong maghapon. Dahil medyo ginabi na rin tayo, papasilip ko lang sa inyo yung pagkakabit ko ng Christmas light at ito na yung naging outcome sa pagde-decorate ko dito sa kanilang main door. Gumamit lang ako dito ng mga ribbons, spray, balls at iba't ibang klase ng bulaklak at ng mga dahon para makabuo at makapuno ng ganitong klase ng Christmas decoration garland para sa main door. At mabuti na lang napansin agad ito ni ate. Itong clear base na gagamitin natin, medyo na set aside siya and buti na lang meron tayong mga sobrang ornaments katulad nitong mga swag type. Yan na lang ang ginawa ko na pang base dun sa loob para may attach ko yung mga ribbon para naman hindi plain na plain yung ating base pag natapos na natin itong ating arrangement. Itong garland na to ang gagamitin ko na ring ipangtali sa mga ornament, especially itong gagamitin nating long stem na leaves para maging compact at hindi mag-move lahat ng spray na ikakabit natin dito. At kung may balak kang gawin din ang mga gantong klase ng arrangement sa inyong mga bases, mainawag na kayong gumamit ng kahit anong pandikit katulad ng glue gun para sa susunod na arrangement nyo ay hindi naman madamage yung mga ornaments at mga pang decor na gagamitin nyo dito. Ito na yung pinaka-safe para ma-recycle natin ng maayos at nang hindi nadadamage lahat ng na-avail natin or nabili nating mga pang decor. Yun ang kagandahan sa mga gantong klase ng decoration. Every year pwede nating gawa ng paraan at pwede nating iba-ibahin lahat ng decor or lahat ng arrangement kapag ganito ang setup ng pagde-decor sa lahat ng klase ng arrangement. Ikaw, anong pamamaraan ang ginagawa mo pag nagde-decorate ka ng mga pang Christmas display dyan sa inyong bahay? I-comment mo na yun sa baba at babasahin natin yan. At matapos ko nga ikabit lahat ng ornaments dito sa base, ito na yung outcome ng ginawa nating arrangement. Ngayon, ipapasilip ko ulit sa inyo yung mga naging outcome sa mga ginawa nating Christmas decoration dito, maging Christmas tree, garland sa stairs, ito na yung pinaka-outcome. At kung naghahanap ka ng Christmas decorator this holiday season, mag-direktang PM ka na dyan, huwag ka na mag-comment dyan sa baba para masagot kita ng mas mabilis at pag-usapan natin yan. At kung sa tingin mo, naging helpful ang video na to, pakiconsider, pa-like and follow na rin at i-share mo na rin sa mga friends mo para makita din nila. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat. Ingat. Bye-bye. God bless.